Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24. Am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away? Verse 24. Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Declares the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, kaibigan. Yan. Alisin ko lang ang aking Bible. Yan po, isang mapagpalang Monday po sa bawat isa po sa atin. Yan, nais ko pong magbahagi ng salita ng ating Panginoon na kung saan po ito po yung binigay sa akin ng Diyos kagabi or kahapon sa Jeremiah chapter 23 verse 23 up to 24. Yan, salamat po sa ating Panginoon dahil ako po ay kanyang ginako sa oras na ito para makapagbahagi sa bawat isa sa atin ng kanyang salita na nais po niyang iparating sa bawat isa po sa atin. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon sa Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24 na sinasabi ng Diyos, dinideclare po ng ating Panginoon na sabi niya, am I only a God nearby and not a God far away? Yan, declares the Lord. Sabi sa 23, sabi sa Tagalog, sinasabi ng Diyos na ako ba ay Diyos lamang ba sa malapit? Yan. Ako ay, hindi ba, sabi ng Diyos na, hindi ba Diyos din ako sa malayo? And then sabi sa verse 24, can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Yan. Sinasabi din ng Panginoon dito na hindi ko ba siya nakikita sa sikretong lugar. Yan. Then sabi, do not I feel heaven and earth? Sabi pa ng Diyos na hindi ba ako yung nagpupuno ng langit at ng mundo, diba, ng sangkatauhan? Declares the Lord. Yan. Pinapakita dito yung pagdideclare o pagdideklara ng ating Diyos dito sa sinasabi po niya. Sinasabi niya dito na ako ay Diyos lamang ba sa malapit? Diyos din ako sa malayo. Hindi ba Diyos din ako sa malayo? Kumbaga, nag-ano sa akin itong sinabi ng Panginoon na ang ating Diyos po pala ay hindi lamang siya Diyos na nasa malapit. Siya rin po ay Diyos na nasa malayo. For example, tayo bilang tao, parang katulad ko po, nandito ako sa bansang Korea. Wala po ako sa Pilipinas. Amen po. Wala po sa aking sariling bansa, wala po sa aking pamilya. Amen. Pero ang Diyos, kahit na wala ako sa bansang Pilipinas, nandito ako sa bansang Korea, nandito po siya. Kasi ang Diyos po natin, siya yung may-ari ng lahat. Amen. Kahit saan ka pumunta, kahit pumunta ka sa kaduluduluhan ng mundo, amen po, nandoon ng Diyos. Amen po. Dahil yun nga yung sabi niya, diba, na hindi lang siya Diyos na nasa malapit. Siya rin po yung Diyos na nasa malayo. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, kapag once na pumunta ka sa ibang bansa, amen, yung bansa na kung saan napakalayo, amen, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Kaya nga, diba, sabi, God is with us. Amen. Tapos meron pang kanta, diba, na hindi ako matatakot dahil kasama ko ang Diyos. Amen po. Kumbaga, pinapakita po dito, no, na hindi tayo dapat mangamba, matakot. Amen. Kung saan man tayo pumunta, amen, na lugar. Amen. Or even sa ating pamilya, sa ating mga anak, kapag meron kang anak na mag-a-abroad, pupunta ng ibang bansa, magpapakalayo. Amen. Bilang magulang, huwag kang matakot, huwag kang mangamba na ang anak mo ay lumayo. Amen. Pumunta sa ibang lugar. Bakit?
Kasi kasama niya ang Diyos. Basta ikaw, tayo, amen, ang tangi natin gawin, manalangin na ingatan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na nasa malayong lugar. Amen. Kaya ako nagpapasalamat ako sa ating Diyos dahil dito po sa bansang Korea, tumagal na rin po ako dito sa bansang Korea, never akong pinabayaan ng Diyos. Nararamdaman ko yung pagsama niya, yung presence niya, yung gabay niya sa akin araw-araw. At sinasabi niya sa akin na hindi lang siya yung Diyos ko na nasa malapit, kundi siya rin yung Diyos ko na nasa malayo. Na kahit nandito ako sa bansang Korea, ramdam ko ang Diyos nandito. Kasama ko ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kung nasan ka man ngayon kapatid, kung nasa ang bansa ka man, amen. Or kahit nasa malayong lugar ka man sa Pinas, amen. Nasa probinsya ka man o basta nasa malayong lugar, huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Lord. Amen. Huwag tayong mangamba. Amen. Or even yung mga mahal natin sa buhay na nagpakalayo dahil kasama nila ang Diyos. Ang tangi natin gawin is magtiwala at ipagkatiwala ang ating mga mahal sa buhay na lumayo. Amen. Pumunta sa ibang lugar. Amen po. Then, sabi pa ng Panginoon, hindi ko ba nakikita siya sa sekretong lugar? Big sabihin, nakikita tayo ng Diyos. Amen. Kahit saan kang pumunta, nakikita ka ng Diyos. Bakit? Kasi may mata ang Diyos. Amen. Nakikita niya tayo. Kahit saan man tayo magtago, kahit saan man tayo pumunta, 'di ba? Nakikita niya tayo. Dahil sa buhay natin, ang Diyos, 'di ba? Ang God natin, siya po yung nagsisilbing CCTV po natin ng buhay natin. Yung bawat lakad natin sa mundong ito, amen, saan man tayo pumaroon, nakikita niya tayo, binabantayan niya tayo. Siya po yung nagiging ilaw ng buhay natin. Kaya kapag lumalakad tayo, minsan sa dilim, binibigyan tayo ng Panginoon ng Lord ng liwanag. Amen. Sinisikatan niya tayo ng liwanag. Kaya ngayong umagang ito, pagtingin ko sa pintuan po namin dito, ang ganda ng liwanag ng araw. Pumapasok dito sa bahay na nagsisilbing ilaw. As in, ang ganda po ng liwanag ng araw. Isang pagpapakita na ang Diyos po yun. Amen. Ang Diyos yung nagsisilbing liwanag ng buhay natin. Then, may sinabi din ng Panginoong Hesus dito na sa mga alagad po niya, go and make disciples. Kumbaga, magsihayo kayo, pumunta kayo sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ibig sabihin, inaalaw pala ng Diyos na tayo po ay lumayo, pumunta sa ibang bansa. Diba? Para para gamitin niya. Amen. Lalo na kung ikaw ay tagasunod niya. Amen. Para gagamitin ka niya to share the gospel, to share the word of God, to share Jesus Christ. Kaya ako nandito ako sa bansang Korea. Hindi ang purpose ko lang ay mag-settle sa buhay, mag-asawa, magkaanak. Hindi po. Nafe-feel ko kung bakit ako dinala ng Lord dito sa bansang Korea. Dahil ginagamit ako ng Panginoon to share to His word, the gospel. Hindi lamang sa inyo, amen, lalong higit sa family ko dito sa Korea na pawang mga Koreans. Amen. And ayun po salamat sa Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos dahil siya ang Diyos natin na hindi lang siya Diyos na nasa malapit. Amen. Siya rin ay nasa malayo. Kahit nasang lugar ka, kasama mo ang Diyos. Amen. Panatag mo yung isip mo, ipanatag natin yung puso natin. Amen po. Dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo iwan. Even to our family. Kahit yung pamilya natin na lumayo. Amen. Pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa, huwag tayong mangamba. Amen. We need to trust to God. Tangi natin gawin magtiwala at ipagkatiwala ang mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa. Amen. Nasa ibang lugar. Dahil tunay na ang Diyos ay nasa kanila. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? Sa mga anak niya, lalo na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. So, ilang mga kapatid, God bless. Ang ganda ng message ng Panginoon sa umagang ito, sa araw ng Monday, morning devotion, this Monday in the book of Jeremiah 23 verse 23 to 24. Nang sabi ng Diyos, am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away? Can anyone hide in secret places so that I cannot see Him, declares the Lord? Do not I feel heaven and earth? Declares the Lord. Ito yung mga question ng Lord na tinatanong niya sa kanyang sarili na ako ba ay Diyos lamang sa malapit? Diba Diyos din ako sa malayo? Hindi ko ba nakikita ang mga
yung mga nasa sikretong lugar, nakikita ko. Yun ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, declares the Lord. Tapos sabi niya ba dito, hindi ko ba pinupuno ang langit at ang lupa? Ibig sabihin, siya ang may-ari ng lahat. Kaya siya rin ang may-ari ng buhay natin at siya rin ang nakakaalam sa atin kung saan man tayo pumaroon, ano man ang ating ginagawa, siya ang nakakaalam at nakakakita sa atin. So yun lang, do not worry and do not fear. God is with us. God bless. Jesus loves you and I love you. See you next time. Mahal ka ng Panginoon. Tayong lahat. Bye-bye.